So, hello everyone. Hello. I'm Lors. And I'm Kuya Nazri. Wow. Oh, Kuya. Ano ba yan? Bakit may parang, like, Kuya. yung voice mo Modulated. parang modulated siya. Yes. So, nakaka-pressure mag-interview. So, yeah. So, the topic of this vlog is more on, like, related sa org. Like, questions we didn't ask sa yeah. mga seniors namin before when we are still starting sa advocacy world. Basically, sa mga org Sa world. organization, yeah. So, who will start? Ikaw, of course. Sa'yo to eh. So, ikaw. Ako mag-a-ask, ikaw mag-a-answer. Oh, sige. Try No, natin. kunwari ako Pero yung... tatanungin ko yun sa'yo ulit. Yeah, sige, go. So, like, yun, before. Of course, isipin ko, ikaw yung senior. Wow. Ako yung parang bago pa lang nagsa-start sa org. Sige. Ganun. So, Kuya Nadsri. Kainis. Before you started joining orgs, may mga pros and cons ba siya? Like sa life, ganun. In general, like, Pros and cons sa org. Meron, marami. like what? Kasi, may ano nga ako dati na sinasabi talaga lagi sa akin. Kapag sumasama ka sa tama, maraming naiinis sa'yo. Like, for example, yung advocacy mo is about environment. Kasi doon man ako nagsimula. So, kapag sinasabi ko, like, gusto ko i-conserve, i-preserve yung environment, maraming nagagalit. Kasi sabi niya, bakit ka nag-ano pa madami naman nagtatapon ng basura. Yung ganun. So, yun yung parang, kumbaga, yung negative sa kanya. Parang maraming mag-judge sa'yo, ganun. Pati, kumbaga na-overwork ka din sa mga orgs mo. Yung mga positive naman is, nag-learn ka ng marami, lalo na outside your classroom. Yeah. So, ano yung na-feel mo, like, when you had this disagreement with others? Like, ano ba sila, ka-age mo lang ba? Or like, seniors? May iba, like, ka-age, yung iba, parang senior, ganun. Pero I learned to choose my battle. Parang ganun, parang kapag feeling ko hindi naman worth it na labanan, or hindi naman worth it na bigyan ng pansin, hayaan na lang. If irrelevant yung person. Yes. Babae. Yun talaga. Kapag wala. Pero you don't like, kasi some people absorb those energies. Pero hindi mo siya na-absorb or Hindi. just... Kasi, ayoko din kasi siya maramdaman. So, hindi ko Yeah. pinaparamdam sa iba. Ganun kasi ako type ng tao. So, if you met this person, like, example, very, ganun, disagree talaga siya sa'yo to the point parang medyo toxic na. Yeah. So, like, paano mo siya tinaplato? Like, do you treat that person, like, as a friend or like, just formal lang, ganun? Hindi, ang ginagawa ko kasi parang, di ba syempre tayo sa org, meron tayong parang org relationship lang, friends talaga, mga ganun. Pero Baka yung jowa mo yung iba. uy, Char. pwede. Doon kaya, charot. Hindi, God. syempre, yung ginagawa ko first, syempre org relationship muna, ganun siya. Parang andun lang casual friendship, ganun, sa org lang. Pero, yun, di ba syempre, ano yung tanong ulit? Nakalimutan ko. Like, Nawala how do you handle Oh, those yung mga toxic. difficult people? Oh, yung mga toxic. Like, parang friendship ba? Or like formal lang? Formal lang, parang casual. For org sake, Yeah. sige. Pag mag-work, sige work. Ganun lang. Ganon pala yung secret. Ikaw? For me, kasi ako, pinalaki kasi ako, like, sa, example, as a person kasi, let's start it like, sa house. So, Oo. sa house namin, wala kami parang like, toxic, ganun, na parang, it's full of love, genuineness, and support system. Then, when I tried stepping out of my comfort zone, parang, doon ko na-realize na, like, tumaas yung level ng empathy ko. Kasi yung iba hindi You tend, instead of attacking those person, you tend to understand their situation, where they're coming from. kung ba't sila nagkakaganon. Yeah, the reason behind that. Like, for example, I have this best friend actually. Hindi ko na siya pangalanan. Actually, we started really as a good friend. I really treasure that person as my good friend. And right now, though hindi ako nagalit sa mga person na ganun, but tampo. Oo. Siyempre, di ba? Yeah. Friend mo siya.
Yeah, I think sinabi ko na sa'yo sino. Uy, nalaman niya na. Sabi, joke lang. But, yeah, hindi to backstab or what. But, instead of, I get angry to that person, instead of, like, I wanna punch that person, but I'm not that kind of person. I tend to understand the situation. He reacted that way because of this. He reacted that way because there's something in him. And yan yung mga things na out of my control. So, like, let them be. Okay. Gaya nga sabi ko sa'yo, like, choose your own battle, battle. diba? Just parang, like Kuya Nadsri. Kung ano talaga yung, parang, kung hindi naman din worth it na bigyan ng pansin na, or kung feeling mo masyado ng toxic, then, cut. Kasi sometimes, if like, sa org, example na, nakikita ko na parang toxic tong person na to. Like, I don't know if it is healthy, but for me, it's healthy because I chose peace. No, like, Siyempre, sino ba naman yung ayaw ng peace? Like, example, for work, okay, work, smile, ganyan. Work with them, of course. Wala tayong choice. Kasi, ano siya, like, pang training ground na siya. Kasi, if like... In real life, like, super in may real... mas toxic pa sa kanila. Sobra. So, like, ano yun, I'll treat them good. Ganon. Pero, hindi ko sila, like, dadalhin forever. Like, okay, dito ka lang sa phase na to. Hindi ka nakasama sa akin sa... Kumaga, like sa 2024 ka lang, hindi ka na sa 2025. Oo. Like, sometimes, may silent cut-off. Of course, we choose peace. Sometimes, ano lang, okay, they're irrelevant naman. So, sige, go. It's out of my control. Yes. Yes. So, next question. Ako pa na naman. Oo, syempre, isip ka ng question niya. Ano ba? Kuya Nadsri, may time ba na-realize mo na nag-join ka ng org para makahanap ng jowa? Para makahanap ng jowa? Actually, feeling ko naman yung jowa is everywhere. Kasi nga sabi nila, love is everywhere. Yeah. So, I mean, kapag feeling ko yung ka-org-mate ko, pero feeling ko kasi hindi ako nagtotolerate talaga na maging jowa ko yung, lalo na kapag, for example, ako yung president, tapos maging jowa ko yung secretary, or maging jowa ko yung representative, parang hindi ako. Pwede naman mag-jump ng ibang org. O, pwedeng ibang org. Pwedeng ibang org. Pero kapag ka-org-mate ko, parang ang weird, okay, mag-meeting kayo ganyan, tapos andun na yung jowa mo, siya yung representative, siya yung, hindi. Pag ako, hindi. Pero kapag sa ibang org, sige, lalaban natin yan. Alam mo ba, I joined SSCSP because nung meron yung time sa, kwenta ko na, paano ko nakilala si Kuya, kilay kanina. Yes. So, nakilala ko siya because of that org. Nag-volunteer ako, pero hindi pa ako part ng org na yun. So, nag-volunteer ko, nakita ko siya, oh my God, siya yung shimmering yung eyes ko sa kanya. Like, oh my God, sige. So, like, happy crush lang naman. Wala yung parang deeper level. So, yun, nag-join ako ng org na to. And like, ayun, we get to know each other. Like, as friends, as kuya, and nun. Pero, walang more. Parang org mates. Kilig lang. Secret, lang. Secret lang. So, kayo ngayon, Kuya Nads, yung jowa mo ba? Hindi siya from org. Hindi siya masyadong into orgs. Yun yung parang pagkaiba namin. Pero wala siyang magawa kasi, di ba, into orgs ako. So, ang mangyayari, lahat ng ginagawa ko, nagagawa niya rin. Pero nang kami lang dalawa, I mean yung mga ginagawa sa org, like, sige, isulat mo nga to, gawin mo nga to, yung narrative report, gano'n. Ano ba yung type mo sa isang guy? Type ko. Okay, gusto ko lang ng organize. Yung hindi siya magulo sa lahat ng aspeto ng buhay, like sa pag-aaral, sa buhay talaga, like gano'n. Gusto ko family oriented, goal oriented. Yes, yung parang mayroon tagang plano sa like pinagpaplanuhan ng lahat ng bagay, gano'n. Wow. Ayoko kasi yun na nga, ayoko na magulo. Ang landi. Hindi, ayoko magulo. Pero lang siya, like happy-happy lang kayo, gano'n. Yeah. Are there times parang hindi naman din happy-happy kasi syempre part man talaga ng relationship, there's ups and downs. Yung downs nyo. And mas better na makita mo yung downs nyo both. Kasi so saan na tayo? Nag-cut kasi siya kasi like memory full na. Na full. But anyways, right now, ang problem ni Nadsri right now is like wala siya paano dadalhin yung mga gamit papuntang Isabela. So since nag-uusap na rin tayo about org, ipapasok namin na lang din yung mga
ano ba, yung mga dadalihin sa Isabela na related sa orgs. Yan yung isa sa sacrifice na dapat ma-realize ng mga, if like you're someone who is like thinking of joining orgs, there will be a lot of sacrifice. Yes, and also yung mga people din na nire-reach out natin. Yeah. Kasi minsan kasi, di ba, for example, may binigay ka sa kanila. Yeah. Minsan sabihin nila like, eto lang, or, di ba, may mga tao na ganun. So yung parang point ko dun is, sana ano ba, parang maisip din nila na yung mga ginagawa natin, yung mga sinasacrifice natin. Behind that. Yung mga, parang, ang dami natin kaya, di ba, like, for example, like, we spend our own money. Yeah. And, hindi naman tayo nagbibilang. Yeah. Pero is, parang gusto ko lang siya sabihin para at least ma-realize ng mga tao na parang akala nila kasi yung mga binibigay natin is like binigay lang din sa atin lahat. But it's like, it's part of our personality. We want to share. We have, like the initiative to share because God gave us, or Allah gave us this lot of blessings that, like parang tayo naging naging kumaga instrument na din para to share this para maparamdam din sa kanila ay naranasan natin. So yan yung like siguro when you join orgs, you need to learn the sacrifices, your values, your faith, and the reason why you are joining. First, dapat hindi ka rin nagbibilang. Feeling ko yun kasi kapag sa org kasi nagkakaroon kayo ng problem, parang when it comes to, pag nagbibilangan na kayo, like, may mga iba kasi na mahilig magbilang, like, ng ginagawa nila, and which is, like, nagiging toxic siya sa loob ng isang organization. Yun, magbilang. And, cloud chaser. Yeah. Yun din. Cloud chasing, it can be bad, it can be good. Oo. Parang depende lang din sa depende how you use it. Kasi sometimes, when there will be times na masama siya when you are like, doing a project for the purpose na may exposure ka. Oo, may picture ka, gano'n. Yeah. Maano mo lang, parang may parang may for the sake. lang. Or like you're doing this project for a, something, a reward. Oo, you're aftering for reward or parang recognition, gano'n. Kasi ako, personally, like, ito, totoo talaga, hindi ko in-expect na kahit anong award, kahit anong recognition, na matatanggap kahit anong yan, like agency, institution, mga ganon, or kahit sinong tao yan na magbibigay sa akin ng recognition. Kasi like makikita mo lang yung smile ng mga tao, yung paano sila mag-thank you sa'yo, like parang paano nila for me big deal na yun. Like pag sinabi thank you, kung hindi dahil sa'yo wala kaming parang I mean like hindi, alam ko naman, ina-acknowledge ko naman sa sarili na hindi naman ako yung dahilan talaga kung bakit nagkaroon sila. First, we have God. Yes. Diba? We have Allah. Then next one, of course, may mga tao na tumulong sa atin. Diba? Na naging, tayo kumbaga, may initiative lang tayo. Lumapit tayo sa kanila para ibigay yung, parang nakita natin na, ay, ito parang kulang. Mga ganun, diba? Grabe, chika. Yes, and then, in a good way na cloud chasing, wherein like, you are like, parang ginagamit mo yung cloud to, manghatak diba? Ng mga, like, for example, for me, I do posts, I do ganyan, para like makita ng mga sponsors na sa network ko, uy, mag-donate tayo sa Zamboanga because ito ginagawa ni L'Oreal. Ang ganda ng like, mga diba? Ganon. Kumaga, resibo. Yun. Resibo. Kasi, siya. Girl, like, I realized, like, like, sometimes people says na, ano man si Loris, ano ba ito ginagawa niya ganyan? Bakit, ano ba yun? They will judge every bit kung ano ginagawa mo. But, the thing is, they need to ask first, like, parang you need to realize, like, oh, ano yung like, na-realize ko na, I got everything. I'm satisfied kung ano meron ako na binibigay ng parents ko, binibigay ng mga ganyan ko. So, like, I will not ask for more. So, like, parang, ano siya, parang, I don't ask for more. Hindi ako nagka-cloud for myself. Like, parang magyabang. Oo. Kasi, what's the point? Diba? I have this all na. I'm satisfied with my life. Why do I need to yabang? Or make, alam mo yung, kasi yung yabang subjective siya. So, yeah. Subjective. Paminsan, sinasabihan kang mayabang, it's because they are jealous. Or like, sometimes, like, they just don't like to see you happy, diba? Something ganun. But, yun. So, like, basically, when you start
or when you start joining a org, you should be satisfied with what you have right now. Diba? Kasi if hindi ka satisfied kung anong meron ka sa life, hahanapin mo siya doon sa org. Sa org. Na to the point, baka magtapak na yung... Maging toxic ka na. Diba? And also, feeling ko, sa org din, dapat wala although yes, sa organizational chart niya, meron president, vice, secretary, gano'n. Pero parang sa work, wala dapat na nakakataas, nakakababa, wala dapat na ito lang yung work mo, ito, superiority. Parang gano'n, dapat parang magtulong-tulong kayo for that certain cause. Nung time mo ba during sa UX pa tayo? Wow! Sa UX pa! Sa UX. Ang tagal natin na, no? Parang naramdaman mo ba na superior ako? Hindi. Kasi parang approachable ka that time. Kasi, alam mo, kaya nga, sabi ko, thankful ako sa lahat ng mga na-meet ko na iba't ibang leaders. Kasi, syempre, hindi din natin mapagkakaila kung paano ako ngayon, like, because of the people na nakasama ko. Parang, kasi ganun din yung naramdaman ko. Parang approachable sila. So, ako din, approachable din ako. Ganun. Kung mabait sila sa akin, mabait din ako. Parang at some point, parang we need to also thank those people who help us reach this. Parang, oo. Kasi syempre, kumaga, kasama mo sila eh. Like, sinamahan ka nila, tinuruan ka nila. Oo, kaya, you work with forever them. Grateful talaga ako. Yeah. Lagi, ganun. Yun nga, regarding sa like sa, sinasabi ko sa kanin sa recognition and all. Kasi kapag nag-after ka, like nag-cloud chase ka, ganun. Tapos, like nag-after ka for reward, for recognitions. Feeling ko mas better kung nag-after ka for opportunity. Like, diba, kapag, like, ganyan na sabi mo, mag-post ka, para at opportunity least, to like, hatak sponsors. Oo, mahatak mo yung mga sponsors. Kasi ako ganun din, kasi, di ba, kailangan natin ng mga resibo, kailangan natin ng proof na ginagawa talaga natin. Di ba, kailangan natin ng proof na, kasi ang hirap ba, actually, mahirap, lalo na kapag yung organization mo, wala siyang sariling pondo. Yeah. Di ba? Yung kailangan mo talagang mag-tap ng organizations, other organizations na may money, mga organizations na parang, alam mo yung big organizations na, syempre, sino bang maniniwala sa isang bata? Ay, syempre, bata pa tayo, gano'n. Tapos, matanda ka na. Bata pa tayo that time. No? Ngayon, matanda ka na. Ngayon, ako nag-aaral pa lang kasi. 23 pa lang ako. College pa lang ako. 23 pa lang ako. College pa lang ako. Oo. College pa lang ako. Pero 23 pa rin ako. Wala akong magawa. Okay, basta yun. Pati alam mo yung mas magandang makatanggap ka ng recognition na hindi mo ina-expect. Yung genuine ka lang sa ginagawa mo. Yeah. Yung smile ka lang. Kasi like last time nung parang naging recipient ako isa sa mga award ng Isabela, and which is that is the first parang malaking award na matatanggap mo sa Isabela, yung 9 Outstanding Award. Imagine. Lapit mga mukha ko sa camera. No, grabe naman. Imagine like 9 na young leaders, all of sa parang out of all of the youth sa Isabela. Tapos isa ka sa 9 na yon. 'Di ba? Parang very amazing. Yeah. Parang ang sarap sa feeling, pero hindi, sinabi ko pa rin talaga sa speech ko na parang parang I'm thankful sa sa kung saan ako nagsimula, sa Student Action Force. Yeah. Oo, na training ako ng Special Action Forces, and also sa parang SSCSP, sa UX, kasi ang daming opportunities na nag-open. Yeah. We should always look back and thank those people. Yes. Even though like nagka-bad terms kayo or good terms pa din, but yun, tuloy lang, look back and smile and be kind always and thank them kasi hindi mo ma-reach kung ano ka ngayon kung hindi mo sila i-acknowledge. And kapag hindi mo din sila in-acknowledge, ang dami mong parang ang dami mong pasanin ba? Like diba mabigat? Ganun. Parang kasi ako, like, meron din kasi ako, like, experience na, like, silent cut off kami with my, like, yung isa, na parang nag-mentor din sa akin. And which is, hindi naman kasi talaga yun, parang nagkaroon ng misunderstanding, gano'n. Tapos, na-outgrow lang. Oo. Tapos, ang nangyari, parang alam mo yung parang may mga times na nami-miss mo siya. Yeah. Kasi ginagawa, sabi mo, dati ginagawa namin to, dalawa lang kami, okay na, yung mga gano'n. Like,
dalawa lang kami na gumagawa nito, nagmo-move dito, okay na. Kasi expect mo na dapat kapag sumama ka ng organization, hindi lahat ng org-mates mo ay gagalaw. Diba? Like, for example, mga 50 kayo sa loob, mga 8 lang kayo ang gagalaw. Yung mga ganun kasi, syempre yung iba may ibang priorities, or marami yung org na sinasamahan. Yung iba parang busy sa studies, busy sa life, busy sa ganun, ACADS na. Kaya, yun. Kaya minsan naisip ko din talaga yung kasama ko na yun. Pero, ngayon, okay naman din kami. Okay. Next question. Okay, next question. So, Kuya Nadsri, is it real na may namimit ka talaga toxic person and good person sa isang org? Of course, yes. Kasi very diverse ba ang mga tao like sa ano ba yan? Sa isang organization. Parang yung organization kasi, parang form of society lang. Parang may mamimit ka na, eto okay, eto hindi. Eto judger. Yung parang nagja-judge lang. Eto parang tagatingin lang. Eto yung mga ganong type ng tao. Pero doon ka na, parang yun yung sinasabi ko kanina na magla-learn ka na marami kang malalearn outside your classroom. Kasi syempre, sa classroom, hindi man tinuturo sa'yo na eto, i-filter mo yung tao na to. Eto, i-filter mo yung kaibigan mo na ganito. The most important thing is to be kind. Yes. Kaya sa organization, doon ka na matututo na, ay, okay, ito, good siya. So, dito ako sasama. Yung ito naman, parang hindi siya good for me. Diba? Kasi yung good naman is subjective din siya. Depende sa ano mo. Sa preference mo na, ito, okay to sa akin. Ganito kami, mag-click kami. Ganun. Yung ito, hindi. Ganun. At the end of the day, we should always be kind. Understanding. Yes, yun talaga. Patience. Kasi, of course, there will be a lot of difficult people sa org. Difficult. I've met, not lang dito sa Zamboanga, outside GC, marami. And sometimes, they influence you sa good and also sa bad. But you should, sabi nga ni Kuya Nadsri, pick your own battle. So, dapat marunong ka. You should have these values sa nasa loob mo. Alam mo na yan. Yes. Yeah. Stick with your values and focus ka sa goal ko. Kasi actually, before I started org, I have this list before high school. Mga grade 7, sabi ko, I want to volunteer, ganyan. I want to establish an org that like mayroon sa Zamboanga Peninsula, like para to connect people. But how? But alam mo yun, like slowly, you met a lot of people, yun, and then, look, nandiyan yung Oaks. Yes. And maganda yung Oaks kasi lagi ko yung sinasabi na maganda yung Oaks kasi nako-connect niya yung different, parang iba't ibang tao pero the same yung parang like layunin, gano'n. The same yung aim na gawin na ganito, ma-achieve yung ganitong goal. Ganun. Magkaroon ng magandang zampen. Maganda yung, makamiss kasi like, alam yung time natin, like parang tawa-tawa lang tayo. Oo, diba? Low-key lang, pero ang dami nating, parang ang dami nating memories na naalala ko pa, that time, habang nagre-review ako, grabe yung, CCE. Oo. Like, makaiyak. Lalala ko na lang ilang iyak ko doon. Kasi like, during that time, sobrang hirap din kasi talaga ng yung maternal and child health. Sobrang hirap ng mga questions. Tapos like, makaiyak. Tapos meron ka pang report na tatapusin. Meron ka pang ganyan. Wait lang! Pero nakayanan. Yan din yung yung somehow, yung mahirap konti sa org. Like, i-balance. Pero, feeling ko training ground mo yung organization kapag gusto mong matrain yung sarili mong mag-balance ng mga... So, di ba, you graduate as, with Latin Honors? Yeah. I-flex mo nga. Paano i-flex? Paano i-flex? Cum laude ito. Hindi, yun nga, graduate. Kaya nga, di ba, sa Student Action Force, nag-yan kami, in-interview kami last time. Sabi niya, yung organization niyo ba, hindi ba siya nakakagulo sa academics niyo? Yung sinabi ko lang, sabi ko, kung nagulo yung academics ko, edi sana, hindi ako graduate ng with Latin Honors. Yeah. Diba? Kasi, feeling ko, mas better, sa akin, sa sarili kong preference, mas better na meron kahati yung ACADS ko. Kasi mas nababalance ko. Kasi way back then, nung first year ako, hindi pa ako masyadong active sa org. Sabi ko nung first year ako, kasi active talaga ako simula elementary hanggang high school. Tapos nung nag-first year college ako, sabi ko, iba na kasing college, mag-focus ako. Pero wala. Parang nung second year, third year, fourth year, parang tinawag ako ng org
Then, yun, mas na-balance ko. Tapos, I graduated cum laude. Yeah. And, choose your own battles, choose your own happiness, be contented, and Peace. and Yun peace, talaga. and be kind. Peace. Diba? Parang ang tagline natin dito is to be kind. Yes, to be kind. At all times. Choose peace. Choose peace. Choose your battle. So, ano pa ba? Ikaw na magtanong. Wala akong matanong sa'yo. Feeling ko narinig ko na lahat. Ano kaya? Wala na kayo matanong. Baka may tanong kayo. Tapos nagsalita. Pabalik yung yung... Baka may tanong kayo, mag-comment kayo. Oo. Of course, this is Ginoong Nadstream Masarik, Hello. LPT. Gawin naman LPT. Ikaw na next. Hintayin mo na lang yun. Wait lang, kinikilig ako sa LPT kasi like, alam niyo guys, saksi ako sa struggle ni Nadstream from student to professional. Grabe yung mga dinadala natin, mga books, ganun. Oo, Diba? Ang dami. Ang dami kong org work that time. Sabi ko pa talaga, huwag talaga umabot sa point na sisisihin ko ang org or hindi ako mag-org dahil hindi ako nakapasa. Kasi parang, pero that time parang inisip ko na kasi, kaya meron ako isang ginawa, like, meron tayong parang Zoom Ventures. Oo. Nung Zoom Ventures, sabi ko pa sa mga bata na yun, sabi ko, babalik ako dito, na LPT na ako. Kasi that time, that's March, kakatapos na ng exam. Tapos mga, parang, lalabas na ata yung, mga March 19. Ganun. Sabi ko, sige, babalik ako dito ng LPT na ako. Then nung nag-LPT ako, kasi lumabas yung result, nag-out kami mga August. So September, October, mga December 1, I celebrated my birthday with them. Kasi parang sabi ko, babalik ako. Tapos sabi niya, yes, babalik ka ganyan. LPT Parang, bumalik ako na LPT na talaga ako. Maka-proud. Oo, tapos alam mo yung parang, very amazing yung mga tao doon. Yun na yung sinasabi ko sa'yo na genuine talaga sila. Like, naramdaman ko na parang, chini-cheer nila ako, like, pinagpipray nila ako na maging LPT. True. And, yung mga binibigay mo na tulong sa kanila is, parang, masaya sila mo. oo, parang, wow. Diba? Kahit, for me, yun lang, diba? Pero, para sa kanila, It's like, big. diba? Malaki na. Ganun Yeah, siya. it's the sacrifices behind that. Yes. Yeah. Imagine that, like, nagre-review ka, hindi ba, biro, nagre-review ka, nag-org ka, Oo. diba? Kahit yung nag-aaral ka lang at yung org mo. Tapos Hindi- kailangan mo pa mag-talk with the stakeholders. Yes. Ganyan yan. It's, yeah. So, eto, tapusin na natin to kasi ilang minutes? 18. Meron pa kanina, di ba? Oh, feeling ko mga na to, mga 1 hour na to. So, like, ano yung parang tips Tips sa... for those young ones who wants to explore the organization world, the advocacy world, while maintaining their academics? Feeling ko, first, dapat kilala nila yung organization na sasamahan nila. Like, kinakailangan i-evaluate mo na nila yung self nila. Ganon. Kung feeling nila kaya nila, and I'm sure na kaya talaga nila, tapos i-evaluate din nila yung organization na sasamahan nila. Kapag yung organization, okay lang naman din yung, like yung take nila, like pag-ACADS mo, okay naman. Kasi sa amin, sa org ko personally, okay talaga sa amin. Pag meron kang parang academic related sa academic mo na gagawin mo, hindi ka nila masyadong gagalawin muna. Like, pwedeng ganito, pwedeng, sige, let's cut natin muna yan. Kasi mas importante yung ACADS. Parang, dapat wag natin pa rin kalimutan na, oo, importante sila dalawa. Pero, unahin pa rin talaga natin yung future bago yung pag-help. Kasi baka, org tayo ng org, nakalimutan natin yung, so, para ma-maintain mo siya. Yun. Maintain. Equilibrium, kumbaga. Equal. So, for me naman, of course, you should start it within yourself. Dapat alam mo yung values mo, alam mo yung paniniwala mo, and make sure that you are contented to what you have right now. And always, like, remember mo na blessed ka, you are, like, alam mo yung may values. For me kasi, I have this empathy, faith, mga ganon. Kilala niyo na ako. Makita niyo na yan sa vlog ko. So, basically, I have this set of values that I really follow. And, yun, parang, when I make decisions, or when I make actions,
syempre, i-evaluate ko siya through those values that I learned from my past. Sure, from my past life. Maganda yung ganun kasi bumabalik ka kung saan ka dati. Kaysa naman din, move ka lang ng move forward, tapos nakakalimutan mo ng sino ka dati. True. You should always also learn the example, like you have this, basically, second word is sacrifices. If you have something ganyan, like may na-receive ka, na parang, learn to appreciate kasi dapat tignan mo din kung ano yung nasa likod nito. For example, bato. So, this is story bato siya. Paano siya naging bato? Di ba dapat ano to siya, like parang naging bato siya because marami siyang pinagdaanan before siya maging bato, di ba? So, ano tong tawag doon? Kalimutan kong term na yun. So, basically, you should learn kung ano yung ma-receive mo, appreciate it. May it be big or small, learn to appreciate it. Kasi kung sino yung gumawa nun, may halong sacrifices para magkaroon tayo ng ganun. And next is, of course, prioritization. Kumbaga sa nursing, meron kami ABC, airway, breathing and circulation. Sa org naman, meron tayo prioritization, ACADS org. Pero family, ACADS org. Pero sa taas nito, may faith, yung God. So, pero basically, yung right now, gusto ko i-discuss yung ACADS, ay yung family first. Yes. And then, ACADS, tapos org. Of course, family mo, yan yung foundation mo, yan yung backbone mo. Kaya ka like nakaka-org, like, dyan kasi tayo na-hone as a person. So, basically, we should always priority our family. Then, next is academics. Of course, wag natin iwan ang academics kasi mas una tayo naging student kaysa maging community leader. Yes. So, next is organization. So, yun. You need to, makisalamuha with other person na, like, you need to, parang, doon mo, kasi base experience ko, doon ko na-realize na iba-iba talaga yung nasa loob ng classroom, iba-iba talaga yung sa loob ng school. So, like, you tend to understand that person, the situation of that person, you open up to that person, and sometimes even I do mistakes, I do ganyan. But, at the end of the day, we tend to be, kind, humble, like, ganun lang, happy lang, and, like, Kuya Nadsri said, pick your own battles, and, choose peace. Okay, next. Anong vlog? Next question. Kuya Nadsri. Bakit? Dapat ikaw pa rin? Ikaw pa yung nagko-question dito. Di ba interview mo to? Interview with me. Okay, eto na. Next. Yan. Point 5. Wait lang, hindi ako ready. Huwag kang tingin. Parang kagat lang to ng langgam. Huwag kang magtingin. Hindi ako tumitingin.